Magandang araw mga kaibigan. Ito si Tambaloslos na karma o na 11 na traidor ng kanyang mga kakampi sa Makabayan Black. Itong usapin illegal detention kay Doc Badoy and kay Eric. Bumaliktad na po itong si Teddy Casino. Ang kinampihan niya dito na, daw siya, mali daw ang pag-detain. Binatikos ni Teddy Casino ang Kongreso, kasama na yan si Tambaloslos. So makita nyo, ganyan talaga ang pagkatao nitong mga komunista, hindi sila maasahan. Okay, so pakinggan natin itong vlog ni Chikadoro Showbiz. Short clip niya para makita nyo yung statement ni Teddy Casino. Ang makakaliwang dating mambabatas na si Teddy Casino ay tila naglabas naman ng pahayag at nilaglag nga ang institusyon na pinagtatanggol sila dahil ayon sa post nito ay I have no sympathy at all for Celes, Badoy and SMNI. I am a victim of their continuous lies, their red tagang, fake news, and malicious reporting. But I cannot agree to Congress detaining Celes for refusing to name his source, or Badoy for her blatant lying, or both for disrespecting the members of Congress. There are better ways of holding them accountable that don't arbitrarily deny them their rights and liberties. As to the revocation of SMNI's letter franchise, while it is certainly within Congress' power to do so, it should be based on clear violations of the network's franchise and not merely on its questionable and disagreeable content. So, ano ngayon, Speaker of the House? Itutuloy niyo ba ang alyansa sa Makabayan Black? Sana magsilbing leksyon ito sa mga kongresista sa kanilang pakikipagtulungan sa Makabayan Black. Never nyo yan maasahan, lalo na sa pistoks. Nako, gagamitin lang yung pistoks na yan, pistoks para makapagpahinga ang mga MP. Sana maliwanagan ang isipan nitong si Speaker of the House, lalo ng ating presidente. Okay, napunta naman tayo sa pag-kansela ng prangkisa ng SMNI, yung mga paglabag kunuhay. Ito, pinaliwanag ni Atty. Roque na walang basihan, walang paglabag ang SMNI. Pwede ba yun? Kukulong ka pag ikay nagtanong, pera ng taong bayan yung itinatanong ni Ka Eric. Pero iba pang mga sinasabi nila ay una-una daw ay nagkaroon daw ng paglipat ng controlling interest sa SMNI galing kay Pastor Kibuloy papunta doon sa kanyang successor. Well, ano ba naman yan, no? Alam niyo po, ang mga simbahan, ang tawag po dyan, corporation soul. Now, ang corporation soul, ang kanilang representante po, yung pinakamataas na namumuno sa simbahan. At nung minsan po, yan po ay si Pastor Kibuloy. Pero meron na pong successor si Pastor Kibuloy. Nag-retire na po si Pastor Kibuloy bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. So natural, iba na ang representante ngayon ng simbahan doon sa papeles sa SEC. Pero wala pong pagbabago ng ownership structure dahil ang nagmamay-ari pa rin nung shares na tinatayuan dati ni Pastor Kibuloy at ngayon po yung bagong executive pastor ng Kingdom ay ang simbahan pa rin, ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Wala pong pagkakaiba yan sa simbahang Katolika. Lahat po ng pagpaari ng simbahan, sa ngalan po yan ni Pope. Pag namatay ang isang Pope, natural, magbabago ang ulo ng corporation soul at siya naman ngayon ang tatayo bilang representante ng simbahan. So hindi ko po alam kung nasaan yung sinasabi nilang paglabag sa prangkisa. No? So unang-una, welcome back kay Dr. Lorraine Badoy at saka kay Ka Eric. Ewan ko kung magpoprograma sila ngayon. Siyempre magpapahinga muna dahil napakatagal na kanilang hunger strike, 7 days. No? Nandun po ako kahapon. Doon sa kanilang lugar kung saan sila binihag. Pero minabuti kong wag na munang sumama sa kanila sa pag-release, no? Kasi hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan niyan, ayaw nyo lang siguro mapahiya kaya pinalabas nun niya yung dalawa, no? Alam niyo po, magbabasa lang kayo ng kaso eh. Ang pinaka
bagong kaso tungkol sa pagdedetena ng Kongreso ay yung Lincoln Ong versus Senate. Ito po yung investigasyon sa Farmally at malinaw na malinaw sinabi ng Korte Suprema ron, bagamat meron kayong kapangyarihan na magpakulong dahil sa contempt of Congress, kinakailangan bago magpakulong, bibigyan ng pagkakataon ang mga ikukulong na marinig yung due process dahil no one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin lang po nyon, show cause. Bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt? Sabihin mo sa amin kung bakit. Wala pong ganun. Mantakin mo. Si Lorraine Badoy, sa issue ng kung whether or not may advertisement sa programa, sinabing nagsinungaling at pinakulong. At syempre, alam naman natin na ito naman kay Ka Eric, shield law Sabi na nga ng batas, hindi po pwedeng pilitin Bakit? Kakaiba ba ang Kongreso? Ikaw nga gumawa ng batas, Kongreso, ba't hindi mo alam kung anong ginawa mong batas? So, hindi po utang na loob ng sambayan ng Pilipino ang pagpapalaya sa dalawang ito. Ang saligang batas pong nagsasabi na lahat ng tao merong kalayaan na hindi po pwedeng ipagkait without due process of law. So kasi kung mag-i-stay ako doon, baka sabihin nila ako'y nagmamano rin sa Kongreso. Wala pong nagmano. Wala pong humingi ng patawad. Sila po ay kusang pinalaya. Bakit? Ayaw nilang mapahiya. Siyempre meron na pong such a thing as institutional integrity. Abay, sasabihin ng mga justices, ano ba ito? Hindi nagbabasa ng aming desisyon, kabago-bago na aming desisyon, hindi binasa, hindi pinatupad. Pero ano po mangyari sa kaso? Well, yung Farmally po, yung Lincoln Ong versus Senate, dinesisyonan po yun, bagamat pinalaya na rin si Lincoln Ong. Bakit? Kasi meron pong mga pagkakataon na sabi ng Korte Suprema, unang-una, napaka-importante ng issue. Ito po ang pinaka-importanteng issue, yung shield law. Kung ang Kongreso ba ay exempted sa coverage ng shield law na po pwede lang ipakulong ang mga testigo kapag ayaw ibigay ang source ng mga mamamahayag. At siyempre po, yung pagkait ng due process doon sa mga kinulong bago sila ikinulong. Ang tanong, paano mo maibabalik ang 7 araw na pinagkait ang kalayaan dito sa dalawang ito? Kaya nga po, yung marami na mga kaso na sabi ng Korte Suprema, miski rendered moot in academic ang kaso, kung ito po pwedeng ulitin at magiging mailap sa judicial review, capable of repetition and yet evasive of judicial review, nagdidesisyon pa rin ang hukuman. Sana po ganyan nga mangyari. Lalong-lalo na po na pinag-uusapan ay isa sa pinaka-importanteng karapatang pantao, yung kalayaan ng mga mamamayan. So hindi po utang na loob yan yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds. Ang katotohanan, alam nila that there will be a day of reckoning. At alam nila na baka mapahiya ang kanilang Kamara de Representante. Mantakin mo, mambabatas, hindi nagbabasa ng batas. Dahil po ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay batas. Anyway, mas mabuti naman din po na nakalaya na sila. I will grant that dahil siyempre wala pong katumbas talaga ang kalayaan. Kaya nga naman po nakaukit yan sa saligang batas, hindi po pwedeng ipagkait nang hindi binibigyan ng pagkakataong madinig ang mga ikukulong. Attorney. So, welcome back, Lorraine, and welcome back, Ka Eric. At kasunod nga, ang paglaya ni Ka Eric at Dr. Lorraine mula dyan nga sa isang linggong pagkakabilanggo, Attorney, may pahayag din sila kagabi. Alamin natin yan sa report ni MJ Mondihar. Pagkatapos ng isang linggong pagkakadetine sa loob ng Kamara ay nirelease na ng House of Representatives ang dalawang SMNI hosts na sina Jeffrey Ka Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Umeere sa SMNI sina Celis at Badoy sa Laban Kasama ang Bayan, programang inilaan para sa information war kontra CPP, NPA, NDF. Una na contempt si Celis itong nakaraang linggo matapos tanggihang ikanta ang source ng kanyang tanong kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker. Sunod na contempt si Dr. Badoy matapos tanungin sa TV ads sa kanilang programa. Ang kalayaan ay pinanindigan, ipinaglalaban, hindi ito'y binibigay. Ang karapatan sa konstitusyon ay dapat nirespeto ng pamahalaan at ito ang aming pinanindigan. Habang nakadetine sa Kamara, nagsagawa si Celis at Badoy ng hunger strike. Hindi sila kumain ng kahit ano at kumapit lamang sa buko juice at tubig. At ngayon nakalabas na sila sa Kamara, tinapos na rin nila ang hunger strike. Gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric
It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Nagkaisa naman ang mga kasapi ng House Committee on Legislative Franchises na bitawan ng dalawa dahil sa humanitarian considerations. Nauna na nagsampa ng petisyon sa Supreme Court ang kampo ni Celis at Badoy para questionin ng House detention. Umaani naman ang suporta si Celis at Badoy mula sa mga dating kasapi ng Philippine Military Academy. Isang manifesto of support na pinirmahan ng mahigit 100 dating general ang inilabas para sa kanila. Nagrally din sa harap ng Batasan Complex ang mga dating kadre ng CPP and PANDF. Panawagan ng former rebels, palayain sina Celis at Badoy sa detention facility. Dahil kung hindi, mas lalaki pa raw ang kanilang kilos protesta at baka umabot pa ito sa Malacanang. Panawagan naman ni Celis kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at binibulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Uuwi muna ang dalawa sa kanilang pamilya para ipagdiwang ang holiday season. Bagamat pinalaya na sila sa Kamara, magpapatuloy raw ang petition for certiorari nila sa Supreme Court para iprotesta ang mga araw na sila'y kinulong. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayan, attorney, tuluyan na nga nakalaya at hindi ito yung tinatawag na Christmas furlough at after holiday season babalik sila, hindi ganun. So totally laya na ang dalawa, si Ka Eric at si Dr. Lorraine Badoy. Well, gaya ng sinabi po ng report ng NJ, tuloy naman po yung kaso. Bakit po? Hindi lang po siya habeas corpus. Siya po ay certiorari. Kapag merong nagkaroon ng paglabis sa kapangyarihan, kinakailangan magkaroon ng ganyang deklarasyon. Dahil paano mo naman ibabalik yung 7 araw na pinagkait sa kay Dr. Lorraine Badoy at kay Ka Eric? Hindi mo na po maibabalik yun. 1 linggo po sa buhay ng tao na kinulong sila. Kinakailangan man lang magkaroon ng deklarasyon na illegal ang kanilang pagkakadetine. Ano ang magiging implikasyon, attorney, doon po sa final niyo pong kaso pala kung iyon ay dinesisyonan ng Korte Suprema? Well, dalawa nga po yan, no? Dahil napalaya na, po pwedeng hindi naaktuhan dahil multi-academic, pero po pwede rin. At maraming pagkakataon, sinasabi ng Korte Suprema, para naman ma-educate ang publiko at ang mga miyembro ng bar, po pwede sila magdesisyon kapag ito ay po pwede ulitin at magiging mailap ang pag-review sa ating hukuman. At lalong-lalo na kapag ito po ay isang issue na napaka-importante dahil ito po ay tungkol sa karapatang pantao. So, hindi naman po hadlang ang pag-release para magkaroon ng desisyon gaya ng ginawa nga ng Korte Suprema sa kaso ni Lincoln Ong sa Farmally na bagamat siya po ay nakalaya na, nagkaroon pa rin ng deklarasyon na ang kanyang pagkadedetene ay illegal. At posibleng yung kapag nagdesisyon ang Korte Suprema, yung posibleng balikan yung mga congressman, ganun ho ba? Well, meron kasi silang immunity, no? Parliamentary immunity sa lahat ng kanilang ginagawa and this is absolute. Pero ito po ay para sa mga sinasabi nila. So ang aking paninindigan, meron tayong tinatawag na abuse of right provision doon sa ating panukalang sa ating civil law na kapag legal ang ginagawa mo pero pag abuso sa iyong karapatan, pwede kang mapabayad ng danyo. So ang aking paninindigan, pwede sila mapanagot para sa danyos dahil sila po ay babuso sa kanilang karapatan. Ayan. Attorney, ang Korte Suprema po ba ay hindi pwedeng mag-interpret naman o magbigay ng pananaw doon sa naging desisyon ng alinmang komite sa Kongreso, both Senado o di kaya sa Kamara, if ever meron silang gagawin, halimbawa yung pagre-repeal ng isang batas, naniniwala sila may possible na violation, pwede bang may papel ba ang ano? Kapag yung paggagawa ng batas ang pinag-uusapan, hindi po maghihimasok ang Korte Suprema kasi yan po talaga ay katungkulin ng Kongreso. Pero yung resolusyon na tumatawag ng suspension, wala pong bisa yun. Kasi yan po ay nagre-recommenda lang sa NTC na isuspend ang prangkisa ng SMNI.
Pero wala pong ganyang kapangyarihan talaga ang Kongreso, mapapaalam lang nila ang kanilang sentimiento. Dadaan at dadaan pa rin po yan sa proseso kasi ang NTC po ay isang quasi-judicial body. At ang issue ron is, meron bang fake news para dahilan na para ma-revoke o masuspend ang prangkisa? At meron bang paglabag doon sa prangkisa na binigay ng Kongreso na sa tingin ko wala naman? Ano ba yung mga issue na sinasabi nila bukod sa fake news? Wala namang fake news. Kasi pagtatanong lang naman po ang ginawa ni Ka Eric, pwede ba yun? Kukulong ka pag ikay nagtanong, pero ng taong bayan yung itinatanong ni Ka Eric. Pero iba pang mga sinasabi nila ay una-una daw ay nagkaroon daw ng paglipat ng controlling interest sa SMNI galing kay Pastor Kibuloy papunta doon sa kanyang successor. Well, ano ba naman yan, no? Alam niyo po, ang mga simbahan, ang tawag po dyan, corporation soul. Now, ang corporation soul, ang kanilang representante po, yung pinakamataas na namumuno sa simbahan. At nung minsan po, yan po ay si Pastor Kibuloy. Pero meron na pong successor si Pastor Kibuloy. Nag-retire na po si Pastor Kibuloy bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. So natural, iba na ang representante ngayon ng simbahan doon sa papeles sa SEC. Pero wala pong pagbabago ng ownership structure dahil ang nagmamay-ari pa rin nung shares na tinatayuan dati ni Pastor Kibuloy at ngayon po yung bagong executive pastor ng Kingdom ay ang simbahan pa rin, ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Wala pong pagkakaiba yan sa simbahang Katolika. Lahat po ng pagpaari ng simbahan, sa ngalan po yan ni Pope. Pag namatay ang isang Pope, natural, magbabago ang ulo ng corporation soul at siya naman ngayon ang tatayo bilang representante ng simbahan. So hindi ko po alam kung nasaan yung sinasabi nilang paglabag sa prangkisa. No? Malinaw naman po na kakaiba rin ang ating mission dito sa SMNI. Hindi po talaga ito para kumita, hindi po para maging #1 sa ratings, hindi po para maging source ng marites, kung hindi ito po isang instrumento rin para ipakalat ang mabuting balita ng Panginoon. No? So incidental po na meron tayo mga news at meron po tayong mga social affairs program, no? Kagaya po ng Pulso ng Bayan, kagaya ng Laban ng Masang Pilipino, no? At pagdating naman po diyan, kabahagi naman po yan ng mission din na itaguyod ang katotohanan. Now, kung meron po kayong mga reklamo sa mga sinasabi dito sa SMNI, meron naman po kaming tanggapan na talaga pong i-receive ang inyong mga complaints. Meron po kaming ethics committee dahil kami po mismo ay we police our ranks. Pag meron talagang paglabis sa karapatan ng malayang pamamahayag, sinisita po yan at pinapatawan naman po ng parusa. Hindi po yan kinukonsente. So kung meron kayong reklamo, sumulat lang po kayo. Sumulat po kayo kay Marlon Rosete, ang presidente, at yan po ipapadala sa grievance committee. Pero ang sinasabi ng saligang batas, yung grievance committee po namin, yung self-policing mechanism namin, yan po ay kabahagi ng responsibilidad naman ng malayang pamamahayag. Meron din po mga pribadong organisasyon, gaya ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas, na po pwede rin tumanggap ng mga reklamo laban sa kanilang mga miyembro. Pero marami pong broadcast outfit naman po hindi miyembro ng KBP. Hindi na po kami miyembro ng KBP at ang GMA po hindi rin miyembro ng KBP. Ang PDB4 po hindi miyembro ng KBP. So yan po naman ay mekanismo para itaguyod din ang transparency at saka pananagutan pagdating naman po sa media practitioners. Pero hindi po ibig sabihin na palibasa hindi ka miyembro ng KBP, hindi ka sakop ng mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga mamamahayag. Ang pagiging mamahayag mo ay hindi po dahil sa accreditation. Dahil walang kahit sinong po pwedeng mag-accredit, lalong-lalo ang gobyerno. Kasi nga po, mababaliwala ang kalayaan kung gobyerno magvivito kung sino ang merong kalayaan. Di ba po? Kung ikaw ay may kalayaan bilang mamamahayag, pero gobyerno po pwedeng magsabi kung sino mamamahayag, di baliwala yung karapatan na yun.